na sa araw-araw ay nagliligtas sa amin sa lahat ng uri ng mga kapahamakan upang kami ay manatiling buhay para patuloy ka namin mapagsilbihan sa abot po ng aming mga kakayahan. Kung maawa ka lamang po na sa umagang ito, idapon mo yung maawain at mapagparang mga mata sa gusaling sambahan sa lugar na ito, na pagmamasdan po kami na nagkatipon-tipon na iyong mga anak, dala nag-iisang layunin upang saksihan ngayong umaga ang katuparan ng pag-ibig at pagmamahal na binuo ang dalawang lingkod mo ito, ang kapatid na Alvin Elicer Agudera at kapatid na Edelwina Dakasin Quinto, na bunga ng kanilang pagmamahalan at naging pagkakasundo ng kanilang mga magulang. Ipinasya po ng pamamahala ng Iglesia na ang araw at oras na ito ay iyo silang pagbubukluri para maging isa sa pamamagitan po ng banal na pagkakasal. Salamat po, maraming salamat. Binigyan mo ng katuparan ng magandang pangarap ng dalawang lingkod mo ito, na sa hinabahaba ng panahon, narito na sila at dumudulog sa iyo. Gusto nilang tamuhin ang iyong mahalagang paspas para ang kanilang magiging pagsasama ay maging mapayaman at matiwasan. Higit sa lahat, maaayon sa iyong banal na kalooban. O Diyos, maawa ka na sa pagtanggap nila ng iyong mga banal na salita, kaawaan mo, buksan mo ang kanilang puso, isip, damdamin at buong pagkatao para ang mga aral ng kanilang tatanggapin magsilbing gabay, ilaw na kanilang sinusundan sa buong panahon ng kanilang magiging pagsasama. Panginoon po namin Jesus, pinupuri ka namin, lumalapit po kami sa iyo. Ikaw ang aming tagapamagitan. Ikaw din ang lumulugan ng mga biyaya. Kahamagan mo ang dalawang hinirang mo ito. Tulungan mo sana na hilingin sa Ama para sila'y basbasan at lingapin ang kanilang magiging kapalaran. Iugnay kami sa diwalang pamamahala. Basbasan ang kapatid Eduardo Manalo, talpong iglesia ang kanilang pinangangasiwaan, upang sa ganon kaming lahat ay lalong maigaya sa aming nalalapit na kaligtasan. Manatilihin mo ang kapayapaan at kaayusan sa buong panahon ng aming pagtitirong ito, sa pangalan mo ng aming Panginoon. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti ng lalaking mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoon Diyos ng tigawasang hibing lalaki at sinatulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyan at pinapaghilo ang laman sa dakong iyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sila ay pinaspasan ng Diyos, at sa kanila sinabi ng Diyos, kayo ay magpalaanakin at magpakarami. Dapat nating alalahanin kung ngayon ng pag-aasawa ay itinatag ng Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong kanyang nilalang. Itinuro ng ating Panginoong Jesucristo na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng Diyos sa lalaki at babae upang maging isang laman lamang sa paningin ng may kapal. Ganito ang kabuuan ng mga pag-uusap ng ating Panginoon ayon sa pagkakatala ng Ebanghelista si Marcos. Dahil ito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At upang matupad ang banal na pagsasama ito ng mag-asawa, ay itinagumilin ni Apostol Pablo batay sa nakasulat sa banal na aklat na
ang babae na may asawa ay itinalit ng kautusan sa asawa, samantalang ito ay nabubuhay. Kaya hindi po ang babae, hindi rin ang lalaki, ang siyang dapat magkaroon ng kapangyarihan sa isa't isa, kundi ang batas o kautusan ng Panginoon Diyos na kanyang inilagda sa pag-aasawa. Pakinggan ninyo ngayon ang mga kautusan ng Diyos sa lalaki at sa babae na mag-aasawa. Ganito ang nakasulat na mga utos ng Diyos sa lalaki. Kapatid na Alvin Elicer Agudera, ang tungkulin ng lalaking ikinakasal ay itinuro ng dakilang apostol na si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Sinabi niya, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Kaya ibigin mo, mahalin mo kapatid ng Alvin Elicer, si kapatid na Delvina ng katulad ng pag-ibig at pagmamahal na iniuukol mo kapatid sa iyong sarili. Naintindihan mo yun? Upang lalong may pakilala kung gaano kadakilang pagmamahal ang dapat iukol ng lalaki sa kanyang asawa, ay sinabi pa ni Apostol Pablo na, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para dito. Bukod dito, ang lalaki ay pinapananagot din na siyang magkaroon ng pamumuno sa kanyang asawa sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ang lalaki ay pang-ulo ng kanyang asawa gaya naman ni Kristo na pang-ulo ng Iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Kaya pagkatapos ng pagtitipon natin ngayong umaga, kapatid ng Alvin Elicer, isang napakalaking pagbabago ang magaganap sa buhay mo. Bakit? Meron ka ng pangunguluhan. Ikaw ang magsisilbing pinakapangulo ni kapatid na Edelvina na iyong magiging asawa. Paano mo dapat napanguluhan si kapatid na Edelvina? Katulad ng wika ng ginagawang pangulo ni Kristo sa Iglesia. Hindi lang inibig, inihandog ng Panginoon Jesucristo ang kanyang buhay para sa Iglesia. Kaya alam mo, sa isang tapat at mabuting asawang lalaki, kahit pa buhay niya, kung siyang kinakailangan ibigay o ihandog, alang-alang sa pag-ibig at pagmamahal sa asawa, hindi niya pinagkakaito. Buhay yun. May panahon pa kaya. Diba? Yan ang dapat na maintindihan mo. Upang maging maligaya at matiwasay ang pagsasama ng mga lingkod ng Diyos na itinali sa isa't isa ng kanyang mga kautusan, itinatagubilin sa lalaking ikinakasalang ganito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Ingatan mo na huwag tumating sa punto ng pagsasama ninyo ng kapatid ni Delvina na ikaw ay magiging mapait. Meron bang pangyayari ang lalaki ay nagiging mapait sa kanyang asawang babae? Opo, nangyari na nga po sila. Kailan na ang asawang lalaki ay maaaring maging mapait sa kanyang asawang babae? Kapag ka yung mga bagay na mamaya-maya nga lang, susumpaan mo sa kanya. Sa harapan nitong mga testigo ninyong ito, at higit sa lahat, sa harapan ng Panginoon Diyos, hindi mo naman nagagampanan, hindi mo nagagawa, hindi niya nararamdaman. Magiging mapait ka para sa Kanya, makaka-apekto sa relasyon ninyo bilang mag-asawa. Kaya kinakailangan, ingatan mo ito. Gayon din naman, ayon sa sulat ni Apostol Pedro, kayong mga lalaki, magsipamahay kayo kasama
ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Napapunta nga na ng babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yaman kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ang lalaki rin ang pinapananagot ng Diyos sa paghahanap buhay. Ganito ang utos ng Diyos sa lalaking si Adan na nakasulat din sa Banal na Aklat. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mawi sa lupa, sapagkat dyan ka ginuha, sapagkat ikaw ay alamo at sa alamo ka uuwi. Lahat ng iyong narinig tungkulin at pananagutan na napakahalaga at kailangan mong matutunan. Ikaw, kapatid na Alvin Eliseo, ang may tungkulin na ipagkaloob kay kapatid na Delvina ang lahat ng kanyang mga pangangailangan ng mga magiging anak ninyo at ng buong pamilya ninyo. Kaya, nakikinig ka sa akin. Kung noong solong katawan ka pa lang, o ganun na lang, kung magsikap ka, ganun ka na lang kasipag. Alam mo kapatid, kung kinakailangan dublihin mo o triplihin mo ba kaya, gawin. Bakit? Pagkatapos natin dito, may aasa na sa'yo. Si kapatid na Delvina. Hindi lang yun. Mararagdagan pa kayo sa bilang. Kung luluobin ng Panginoon Diyos na pagkakalooban kayo ng mga anak. Ngayon, pagkakalimbawa, pangangailangan ng pinag-usapan, hindi lang ang pinag-usapan natin dito kung paano mo sila bubuhayin, saan mo sila ititira, paano mo sila daramtan. Isama mo na rin pati ang edukasyon ng mga magiging mga anak ninyo. Ang isang mabait at tapat na asawang lalaki, alam niya ang lahat ng kanyang mga responsibilidad. At sa abot ng kanyang magagawa, sinisikap na ang lahat ng mga ito ay kanyang matutunan. Patunayan mo sa kanya, sa mga magulang niya, pati na itong mga testimony nito, na hindi siya nagkamali sa naging ginawa niyang pagpapasya, na ikaw, kapatid na Alvin Eliseo, ang gustong-gusto niyang makasama sa buong panahon pa ng kanyang buhay. Intindihan mo, kapatid? Ikaw naman, kapatid na Edelvina Dakasin Quinto, ang tungkulin ng babaeng ikinatasan ay itinuro rin ni Apostol Pablo doon din sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso na sinasabi, gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Ano yun? Sabi ng Apostol Pablo, ang babae marunong gumalang, marunong rumespeto sa kanyang asawa. Ang paggalang na dapat iukol ng babae sa kanyang asawa ay pinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas na nagsasabing, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Ang babae ay hindi pinahihintulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae mag-aral na tumahimik, na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko'y pinahihintulot ng babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ang paggalang na dapat na may iukol mo kay kapatid na Alvin Eliseo na magiging asawa mo ay sa pamamagitan ng iyong lubusang pagkakasama. Naintindihan mo yun? Huwag mong babalik na rin. Ha? Hindi ikaw ang pagpapasakutan niya. Ikaw ang magpapasako.
Hindi rin ikaw ang ulo niya, ikaw ang pangunguluhan niya. Diba? Sa diretsahang pangungusap, pag mong gagawin ang iyong asawa, sundin mo ang kanyang mga gagawin mga pagpapasya bilang pagkilala at bilang pagpapasakop sa kanya. Ibinahayag din ni Apostol Pablo na ang babae ay dapat maging uliran sa lahat ng bagay upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kanya-kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mga makahinahon, mga makalinis, mga pakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kanya-kanyang asawa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Narinig mo yan? Lahat ng iyon tungkulin pananagutan mo bilang isang mabuting asawa, babae. Ano yung mga tungkulin at pananagutan na yun? Narinig ko, uliran ka sa kalinisan, sa pag-ibig sa kanya at sa mga magiging mga anak ninyo. Uliran ka rin sa kasipagan sa bahay, sa bahay. Hindi sa panganapit na bahay. Diba? Kasi pagdating ng panahon, oo nga, pwede pa kayong magtulungan dalawa. Pero pagdating ng panahon, aanin nga ba, kapatid na Edelvina ay ikaw ang babae. Kaya nga, pagkatawagin ng asawang babae, di ba, ang tawag ay ina ng tahanan, ilaw ng tahanan. Sa English ay house. Yun ang magiging pwesto mo pagdating ng panahon. Alam mo, sa isang mabuti at mabait na asawang babae, kulang halos ang oras sa buong maghapon sa dami ng dapat istimahin at kasunin sa loob ng tahanan at sa loob ng inyong bahay. Kaya lahat ng iyon, sikapin mo manunan, magampanan sa abot ng iyong makakaya, sapagkat alam mo pagka ang lahat ng mga ito yung matunan, ang babaeng ikinakasal na may ganitong katangian ay lubhang mahalaga at ang lalaking nakasumpong sa kanya ay nakasumpong ng isang mabuting kapalaran. Natupad sa kanyang kabikang sinabi ni Solomon, isang mabait na babae, sinong makakasumpong? Sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Tunay na ito ang dapat na maging katangian ng babaeng ikinakasal, sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Ingatan mo at hindi mo lang sana may ingatan, kundi mapanatili mo, kapatid na Delvina, na sa buong panahon ng magiging pagsasama ninyo ng kapatid na Alvin Belicer, na mamalagi at nananatili, ikaw ang kanyang kaluwalhatian. Magbilang man kayo kung ilang mga taon, ano bang mga pagsubok ang maaaring pagdahanan ng buhay ninyo, mamamalaging ikaw ang kanyang kaluwalhatian. Patunayan mo rin sa kanya, sa kanyang mga magulang, mga testigo ninyo na rin ito, na tama ko ang kanyang naging magpapasya nung magpasya sa kanyang sarili na ikaw po, kapatid na Delvina, ang pinangarap at gusto niyang makasama habang siya inabuhay. Hindi niya mo. Ilan pa natin ang sisi. Subalit sa ibabaw ng lahat ng ito, kapatid na Alvin Elicer, kapatid na Edelvina, pananagutan ninyong mag-asawa na umibig sa Diyos, gaya na isinasad sa mga aklat ng kautusan. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito rin ang ipamumulat ninyo sa inyong magiging mga anak, sapagkat ito ang sinasabi ng kautusan na iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila. Pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, pagka ikaw ay lumakad sa daan, pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Kung ang lahat ng mga kautusan ito na itinatali sa inyo ngayon ay buong ingat ninyong isasagawa ang inyong pagsasama bilang mag-asawa,
ay magiging matagumpay sapagkat tatamuhin ninyo ang mga pagpapalakang paglingap ng Panginoon Diyos gaya ng sinasabi sa mga awit ni David. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan, sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo ay magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo ay parang mga puno ng olibo sa palibot ng iyong gulang. Narito na ganito na mapagpalain ang tao na natatakot sa Panginoon. Alam nyo, ito po ang hinahangad. Karang totoo, hindi lang hinahangad, kundi itinadalangin na rin ng lahat ng mga sumasaksi sa banal na pagtitipon natin ngayong umaga, na maawa nawa ang Diyos na tamuhin ninyong dalawa ang masagalang biyaya at pagpapala niya sa buhay. Mula ngayon hanggang sa araw ng inyong magiging buhay. Ang tanong ko sa inyo dalawa, kapatid na Alvin Elizabeth, kapatid na Edelina, tinanggap ba ninyo itong mga kautusan ito ng Diyos na maging tali at buklod ng inyong magsasama bilang mag-asawa? Nakatalaga ba kayo na ito'y sumpaan ngayon sa harapan ng Diyos na maririnig ng inyong mga piling saksi at ng buong kapuluan ito? Mangyari ni Eliezer Flores Guabutera. Daigting ka bang sumasang-ayon ngayon sa harapan ng Diyos at ng naririto mga saksi na kunin si kapatid na Edelina Dacasi Quinto na magiging kuning asawa? Na siya iyong iibigin at pagpipitaganan, iyong pagmamahalin maging sa kalusugan at sa karamdaman, sa kasaganaan at kahirapan, at iwan mo man ang iba ay mananatili ka na sa kanya habang kayong dalawa ay nabubuhay. Baba mo yung kanang kamay. Ikaw naman, kapatid. Kapatid na Edelina Dacasi Quinto, matayong bang yung sinasang-ayunan na tanggapin si kapatid na Alvin Eliezer na maging yung tunay na asawa? Na siya iyong iibigin at igagalang at mabubuhay kang kasama niya sa buong pagtitiwala at pagdiliw, sa kalusugan at sa karamdaman, sa kaginhawaan at sa kahirapan, at iwan mo ba ng iba ay mananatili ka na sa kanya habang kayong dalawa ay nabubuhay? Baba mo yung kamay. Mangyaring magkaharap kayong dalawa. Pagpuklurin ninyo ang inyong kanang kamay. Sabihin ko, kapatid na Eliezer, kapatid na Edelina, ang mga pangungusap na ito, nagtakos sa iyo puso. Munod ka sa akin, ako si ay tinulong kita, sabihin mo pangalan mo, na maging aking tunay na asawa. At ako ay manangako at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganaan, sa kahirapan, sa katuwanan, sa kalungkutan, at sa kalusugan at sa karamdaman, hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Sabihin ko rin sa kanya, ako si ay tinatanggap kita na maging aking tunay na asawa. At ako ay nangangako at nagigipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, sa katuwaan at sa kalungkutan, at sa kalusugan at sa karamdaman, hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Sige, para sa babae, kunin mo muna yung bouquet. Huwag mo muna ito.
ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kapatid na anti-tenser, pangyari mo rin kong singsing na ito. At bago mo isuot sa kaliwang panasingsing, hawakan mo ito. Ni kapatid na Edelvina ay sabihin mo sa kanyang mga pangusap na ito. Ang singsing na ito ay ibinibigay ko sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Singsing para sa lalaki. Ito. Kunin mo. Naway ang singsing na ito na isang kapabuhang palatanda ng pangako ay maging sagisa ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kapatid na Edelvina, mangyaring kunin mo ang singsing na ito bago may suot sa kaliwang alasingsingan. Ni kapatid na Edelvina ay yung sabihin sa kanya mga pangusap na ito. Ang singsing na ito ay ibinibigay ko rin sa iyo bilang sagisa at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Kapatid, isot mo. Kapatid na Edelvina, hawakan mo yung kamay ni kapatid na Edelvina na sinubukan. Bayaan ng mga singsing na ito'y maging tata ng inyong pinagbuklod na kapalaran at ng inyong pagkakasundo, pagsusuyuan at pagmamahalan at katapatan sa isa't isa, na sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos ninyong narinig mula ngayon ay natatalian kayo sa isa't isa hanggang sa kayo na ay papaghiwalayin ng kamatayan. At yayaman pinupad na ninyo ang matapat na pagkakasundo. Ako, sa pamamagitan ng aking karapatan bilang ministro ng Ebanghelyo, ay ipinahahayag ko na kayo'y tunay ng mag-asawa ayon sa mga utos ng Diyos at ng mga batas ng ating bansa. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Mangyaring lumuhod na kayong mag-asawa. Tumayo na po ang buong kapulungan natin. Ama namin Diyos, na makabuti mo po sa dalawang anak mo ito. Binigyan mo ng katuparan ang kanilang pag-iibigan, binuong pagmamahal. Binuglod mo sila bilang isa sa pamamagitan ng banal na pagkakasal na ito po ay kanilang piniginaran. Nakikisuyo po kami sa iyo. Igawad mo ang mahalagang basbas, ang bendisyon mo sa mag-asawang ito. Mula ngayon hanggang doon pa sa mga panahong darating sa kanilang buhay. Huwag mo sana silang pababayaan. Napakaraming mag-asawang nagkakahiwalay, nasisirang binuo nilang pamilya. Lukuman mo ng iyong banal na pagmamahal ang pag-ibig at pagmamalasakit, ang pag-iibigan ng mag-asawang ito. Alalahanin ng kapatid na Alicer sa kanyang pangunguna kay kapatid na Edelvina. Gawin mo siyang matapat at matibay na asawang lalaki na mangungunahan siya sa mga pagsambat, mga paglilingkod at maawa na panahon ng napakatindi ngayong kahirapan. Lumahalaga na pang mga paglilikaos. O Diyos, kahawagan mo, masumpungan niya yung mga biyaya at mga pagpapala sa matuwid at malinis na kaparaanan para may magamit sila mag-asawa sa kanilang buhay at sa kanilang magiging pamilya. Gawin mo mabuting katuwang niya ang kapatid na Edelvina na mamalaging kaaliwan ng kapatid na Aldin. Huwag mo siyang pabiyayaan din sila ng mga malusog na mga anak na magsisilbing kaaliwan ng mag-asawa nito at lalo ang magpapatatag sa kanilang binuong pag-ibig at pagmamahal.
Narito rin ang marami nilang mga testigo, pinakapangalawang magulang ng mag-asawa nito. Kung sakasakali lamang po at may mga bumabanang di magkakaunawaan ang banal mo kong pangalan at ang marangal na pangalan ng banal na iglesia. Buong pag-asa namin, Panginoon Jesucristo, nariyan ka sa tabi ng Ama, nakikiusap po kami lahat. Ipamagitan mo ang ikapagpapala ng mag-asawa ito para tanggapin nila ang masaganang biyaya at magpagpapalang galing sa Ama. Pagipagpala mo na rin kaming lahat na dumalo ngayon, Ama, at sumaksi sa banal na pagtitipong ngayong umaga. Buo ng aming pag-asa ang aming pananalig. Binasbasan mo na po, Ama, ang mag-asawang ito. Iginawad mo na ang iyong mahalagang bendisyon sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, ang pag-ibigisa ng Espiritu Santo, siya nawang manatili sa ating lahat, sa inyong dalawa, ngayon at magpakailanman. Amen. All the times I felt cheated, I complained. You know how I love to complain. For all the wrongs I repeated, though I was to blame, I still cursed that rain. I didn't have a prayer, didn't have a clue. Out of the blue, God gave me you to show me what's real. And there's more to life than just how I feel. And all that